Good morning po sa ating lahat na nanonood ng views na to at sa ibang bansa kung naabot ang views na to. Ito po, dahil nga Sunday na naman po ngayon, kailangan naman po natin na maghayag ng salita ng Panginoon. Alam mo naman natin, pag inuwan natin ang Panginoon, sabi ko sa Matthew 6:33, but seeking first the kingdom of God in righteousness, then all these things shall be added unto you. Kaya ngayon, kung naniniwala ka sa salita ng Panginoon, siya, kapatid, pabibless ka. Kaya itong topic natin ng umaga ngayon to about pagsisisi sa kapatawaran. Bago ko po pisahan ang ating sermon ngayong umagang to dahil Sunday ngayon, nais ko lang na manalangin muna tayo bago kumpisahan ang salita ng Panginoon. Panginoon, salamat po sa umagang to, sa napakaganda ng umaga na nakagising ako, Panginoon. Salamat po sa biyaya at habag mo sa buhay ko, sa paggamit mo, Panginoon, sa aking buhay. Panginoon, sa umagang to, sa aking salita, kayo po ang tinataas, hindi po ako, Panginoon. Kaya, Panginoon, bigyan mo po ako ng karunungan, kaalaman, upang mapahayag ko yung mga salita mo at itago mo ako sa likod ng iyong pakpak upang hindi ako ma-distract. Panginoon, kayo po ang Panginoon ng aking buhay. Turuan mo ako, tulungan mo ako, Holy Spirit, to guide me, to lead me kung paano ko ihayag yung mga salita. Salamat, Panginoon, in Jesus' name. Amen and amen. Ito po ang topic natin, ang tunay na pagsisisi at kapatawaran ng Diyos. Sabi doon sa 1:9, kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, siya ay tapat at banal upang tayo patawarin sa ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Kapatid, tanda mo lagi, kapag tayo nililis na ating mga kasalanan, kaya wala yung ibang tayo kundi ang Panginoon lang. Sabi nga doon, lahat tayo nagkasala. Walang taong perpekto. Minsan tayo ay nagkakamali sa isip, sa salita, sa gawa. Mga pagkakataon na lumalayo tayo sa Diyos dahil sa kasalanan, galit, bisyo o maling desisyon. Pero ang magandang balita, ang Diyos ay handang magpatawad sa sinumang tunay na nagsisisi. Hindi hinahanap ng Diyos ang perpektong tao. Ang hinahanap niya ay ang pusong handang bumalik sa Kanya. Kaya nga kapatid, kung tayo na nanlalamig, bumalik tayo sa Panginoon. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sabi doon sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang makapagsabi na wala siyang kasalanan. Minsan, nagsisisi, nagsinungaling tayo. Pangalawa, nagagalit. Pangatlo, naiinggit, nananakit o nakakalimot sa Diyos. Ang kasalanan ay naghiwalay sa tao sa Diyos, pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lang sa pag-iyak o pagsasabing sorry. Ang tunay na pagsisisi ay pag-amin ng kasalanan, pagtalikod sa maling gawain, at pagbabalik sa Diyos. Sabi doon sa Gawa 3:9, kaya mga magsisisi kayo at manumbalik sa Diyos
upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Sinabi niya yung kapatid, kapag tunay na nagsisisi, alam mo kung anong ay nababago ang iyong puso. Nababago palang puso natin kapag tayo nagsisisi. Pangalawa, nagbabago din ang ating isipan. At unti-unti tayo nagbabago ang buhay dahil sa Panginoon. Ang pangatlo, ang Diyos ay mapagpatawad. Kaya kapatid, tandaan mo ang Panginoon, kahit ano pang kasalanan mo, 7 beses ka magkasala, 77 kanya papatawarin. Ganun ang Panginoon sa buhay natin. Sa mga nagtitiwala sa Panginoon, ganun. Kahit gaano kabigat ang kasalanan, kayang patawarin ng Diyos. Tingnan natin sa alibughang anak sa Luke 15. Nang bumalik ang anak, hindi siya tinaboy ng ama. Hindi siya pinahiya, kundi niyakap at tinanggap muli. Ganyan ang Diyos sa atin. Kapag lumalapit tayo ng may pagsisisi, tinatanggap niya tayo, pinapatawad, at binibigyan ng panibagong buhay. Kapatid, sa libughang anak, kung ating bulay-bulayin yon, isang naubos siya lahat ng pera ng kanyang mana, ngunit tinanggap pa rin siya ng kanyang ama. Ganon ang Panginoon pag tayo bumalik sa Kanya. Ito pa, pang-apat, may bagong simula sa Diyos. Hindi hadlang na nakaraan mo para mahalin ang Diyos. Sabi doon sa 2 Corinto chapter 5 verse 17, kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Kaya sa Diyos ay may bagong pag-asa, bagong buhay, bagong simula. Kaya kapatid, tandaan mo ang bagong pag-asa. Tandaan mo lagi yung pag-asa natin sa Panginoon na makamtan natin ang ating inimity na everlasting life. Yun ang nais ng Panginoon na tanggapin natin. Mababagong buhay natin, yung simula, ganun talaga ang buhay. Pero pag nasa Panginoon na tayo, napakaganda ng buhay natin sa Panginoon. Hindi tayo mawawala na sa isa sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya kapatid, tanda mo itong bibitawan ko ng conclusion. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi malayo sa taong nagsisisi. Hindi siyang magpapatawad o tumanggap. Anuman ang iyong kasalanan, kapag lumapit ka sa Diyos ng buong puso, makakatagpo ka ng awa at kapatawaran. Ngayon, at itanong natin sa ating sarili, may kasalanan ba ako? Kailangan iwan? Yan mga katanungan, kapatid, tandaan mo, ikaw makakasagot. May bagay ba akong dapat ikumpisal sa Diyos? Handa ba akong bumalik sa Kanya? Ang Diyos ay naghintay sa iyo, kapatid. Tandaan mo lagi, ang Panginoon, mahal na mahal ka ng Panginoon. Ang kailangan mo lang pagsisihan lahat ng mga kasalanan na ginawa mo, kasalanan na yung mga dati pa. Pero kapatid, tandaan mo ang nakaraan na, huwag mo na isipin na ang kasalanan, dahil nga tinubos ka na ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, kung paano dumanas ng libong hirap ang Panginoon para sa iyo, para sa atin, para maligtas tayo at matubos sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, tayo ay maano na tayo, tawag nito yung napatawad na niya tayo at patubos. Kaya, kapatid, itong panalangin ko na to, papanalangin ko kayo, lahat ng nanonood dito sa views na to, naway ang pagpapala. Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig at kapatawaran. Inaamin namin ang aming mga kasalanan, ay linisin mo kami at bigyan mo ng bagong puso. Tulungan mo kaming mamuhay
sa iyong kalooban sa pangalan na Jesus. Amen and amen. Thank you kapatid. God bless you to all.